Isang maanghang na revelasyon naman ang nangyari ngayon sa pagdinig po ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones kung saan ibinuking ni Senator Francis Tolentino ang umano'y pagbabayad ng Chinese Embassy sa Pilipinas na umano'y troll farms. Buong kwento hatid sa atin ni Dexter Ganibe. Pinisinta ni Senate Majority Leader Francis Tolentino sa Senado ang kopya ng isang tseke na isa niyang matibay na ebidensya na China ang nasa likod ng paglipanan ng fake news sa Pilipinas at mga hate messages laban sa mga opisyal na hayagang kumukontra sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones kanina, pinakita rin ni Tolentino ang mga hawak niyang ebidensya laban sa kumpanyang Infinitus Marketing na isaan niya sa mga kinontrata ng China para magpakalat ng fake news. Nagkakahalagang tseke ng 930,000 pesos. So ito ay nagpapatunay na ito tseke nito dated 2023 ay for services rendered doon sa contract ng Infinitus, which is a Filipino registered organized corporation. So ito ay nagpapatunay na China mismo ang nagbabayad. Ang tsekean niya ang patunay sa sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na laganap ang kampanya ng China laban sa mga kandidato sa election 2025 na hayagang kumukontra sa mga aktibidad ng China sa West Philippine Sea. Sabi ni Tolentino, may iba pa siyang hawak na kopya ng kontrata ng Chinese Embassy sa iba pang kumpanya na nag-hire ng mga Pilipino para maging keyboard warriors na layuning magpakalat ng mga maling impormasyon na nakaaapekto sa pagkakaisa ng mga Pilipino. Ang danger nito is that we are being held hostage by a foreign country dictating our national agenda, dictating how we think, dictating how we should act. Definitely we'll be having reactions today, not just from within Metro Manila, but from overseas, Beijing. Ako si Dexter Ganibe para sa Kwentong Politiko.